NHS. So, ngayon po, nandito ako sa inyong harapan para magturo sa inyo kung paano gumawa ng water bonsai. But first of all, do you have any idea what water bonsai is? Sa inyo po, meron po? Sige. Ang water bonsai po, sa hindi po nakakita, ganito siya. From the word itself po, water bonsai, ibig sabihin, lumalaki po siya sa tubig. Hindi niya po kailangan ng lupa or sunlight, sa tubig lang po siya lumalaki. So, ano po ba yung importance ng water bonsai? Sabi po sa WHO or World Health Organization, 3.3 ang namamatay ng dahil sa indoor pollution at 2.6 naman ang namamatay ng dahil sa outdoor pollution. So, as you can see, akala nating lahat na sa bahay natin ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo, tama. Kasi sa bahay, doon tayo natutulog, doon tayo kumakain, doon natin nagagawa lahat ng bagay. Pero hindi natin alam na sa mismo nating bahay, pwede tayong mamatay ng pakonti-konti nang hindi natin napapansin nang dahil sa 5 dahilan. First of all, ay ang carbon monoxide. Ano nga ba ang carbon monoxide? Ang carbon monoxide ay ang odorless, colorless, yet a poisonous gas. Ibig sabihin, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naamoy, sa bahay natin, hindi natin siya napapansin. Kasi nga gas siya. Ibig sabihin, hindi natin siya nararamdaman o nakikita. Ang carbon monoxide, ang epekto niyan sa katawan natin, tingnan natin minsan, di ba, sa sarili natin pong pamamahay, bigla nang sumasakit yung ulo natin, bigla tayo nahihilo ng walang dahilan, bigla tayo napapagod, na dahil po yun sa carbon monoxide. Meron po yun sa sarili nating mga bahay. At ang water bonsai po, nakakatulong po siya para i-eliminate yun. Next naman po, ay ang microbial growth. Ang microbial growth po ay mas kilala natin bilang molds. Nakikita po yun minsan sa pader natin, sa CR natin. At ang molds po, ang epekto niyan sa katawan natin, pwede tayong mabaog ng dahil doon. Next naman po ay infectious illness. Katulad ng ubo, sipon, at kung ano-ano pa na mga sakit na nakakahawa. Di ba? Epekto rin po yan isa po yan sa epekto ng indoor pollution. Next naman po ay ang allergens. Ang allergens naman po ay yung mga dust sa hangin na nagbibigay sa atin ng allergic reaction. Ibig sabihin po, na dahil sa mga hangin na yon, dahil nagkakaroon po tayo ng allergy at kung ano-ano pa, nagkaka-atching tayo ng walang dahilan, na dahil, kunwari, naglilinis tayo ng bahay. Yung mga alikabok na nandun, pwede yung makakuha sa atin ng allergic reaction. Next naman po ay ang toxic compounds. Ang toxic compounds naman ay nanggagaling sa mga materials sa ating bahay, katulad ng pintura, upuan, lamesa, at kung ano-ano pa. Doon natin nakukuha. At itong 5 to, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng indoor pollution sa ating mga pamamahay. Pero, ano nga ba yung nagtulong ng water bonsai? Ano nga ba yung advantage natin kapag meron tayong water bonsai sa pamamahay natin? First of all, meron po tayong natural oxygen. Ibig sabihin, hindi na po natin kailangan lumabas or pumunta sa kung saan lugar para magkaroon tayo ng natural oxygen. Sarili nating pamamahay, pwede na natin makuha yon, yung fresh air. Next naman po, nire-remove na yung toxic sa ating mga bahay. Ibig sabihin, lahat ng mga toxic sa bahay natin, kayang i-eliminate yon ng water bonsai. Next naman po, nire-reduce niya ang harmful effects ng radiation. So, siguro po yung iba po sa atin dito may mga anak, di ba, na mahilig mag-computer, mahilig manood ng TV at kung ano-ano pa. Ang radiation po ay nakukuha sa mga gadgets, kahit oven, nakakakuha po ng radiation sa katawan. At ang radiation po ay masama sa ating katawan. Nagdudulot po ito ng panlalabo ng mata at kung ano-ano pa. Pero, pag may water bonsai tayo sa bahay, pwede natin ma-reduce yung effect ng radiation sa ating mga katawan. Next naman po, it lowers the stress level. So, alam ko po, some of you, nag-work na po kayo, at alam ko, pag-uwi nyo ng bahay, sobrang stress na stress kayo, tama? So, kapag may water bonsai kayo sa ating mga bahay, pwedeng niyang ma-reduce yung stress natin. Nakakapag-relax ito ng ating mga katawan. Next naman po, ay nagbibigay siya ng good memory. Ako, as a student po ako, malapit na po yung exam namin. So, I need to review.
I really need to review. At ang water bonsai po, nakakatulong po siya para mag-renew sa mind ko, para malinis to, para mabilis ako makapag-isip at makapag-memorize ng maayos. Next naman po, nagbibigay po siya ng positive energy sa bahay. Kapag may water bonsai po sa bahay natin, hindi po natin alam na nagiging maaliwalas yung bahay natin, nagiging maganda. Ganun po yung epekto ng water bonsai. Next naman po, ini-improve niya yung productivity natin. Ibig sabihin, mabilis tayong makapag-isip ng ideas. Especially sa work or projects natin, mabilis tayong makapag-isip ng mga kung ano-anong ideas. Next naman, nagbibigay siya ng better sleep. Diba? Minsan, siguro yung iba dito may insomnia. Ang water bonsai, nakakatulong siya para makatulog tayo ng maayos. Minsan, kahit ako po, hirap na hirap ako makakuha ng tulog. Pero nang dahil sa water bonsai, mabilis ka makakatulog ng maayos. Next naman po, it brings the wonder of nature inside our house. Lahat naman po siguro tayo, gusto po natin dun sa lugar kung saan malinis, tapos may fresh air. Ang water bonsai po, nakakatulong po siya para mangyari yun sa ating pamamahay. At it contributes for the dream world environment. Ibig sabihin, lahat naman po tayo, diba, nangarap tayo minsan na magkaroon ng garden, which is pupunta lang tayo doon para mag-rest. Diba? Ngayon, pag may water bonsai kayo sa bahay, hindi na imposible yon. Pwede na mangyari sa atin. Siguro, iniisip natin, siguro napakahirap gawin ng water bonsai kasi kung ano-ano yung natutulong niya. Ito po, madali lang po siya. Konti lang naman po yung kailangan natin. First of all po, kailangan po natin ng root grower. Ang root grower po, nabibili din po ito sa Nicopil dito po. So, kailangan po natin root grower, foam, or kahit ano pong pwedeng pangtaklob dito. Yung halaman po. At syempre, plastic bottle. Nandito po tayo, di ba, Nicopil. Sabi po, gusto po natin tumulong sa mga recycle kasi nature tayo. So, kahit yung mga plastic bottles lang na nakakalat sa bahay natin, pwede natin gamitin para lang makagawa ng water bonsai. So first, kailangan po natin ng 1.5 bottle na tubig. Pupunin lang po natin yon 1.5 po tapos ilalagay po natin to. After 24 hours, pwede na natin siyang gamitin. Tapos then, yan, kailangan po natin ng halaman. Panghalaman po natin ay kailangan 3 to 5 inches ang laki. Yan. Then, kailangan din natin ng ito. Bakit ba kailangan natin ng foam? Para maiwasan po natin ng mga pag-itlokensya ng lamok at kung ano-ano pa. So, yan. First po, kailangan ilagay niyo po yung tubig dito po, na meron na pong root grower dito po sa lalagyanan. Then, ilalagay po natin yung ating mga halaman. Kailangan po, nakadip yung tubig natin sa kanya. Kailangan po abot doon sa tubig Yung tubig po pala, it's either, pwede po siyang 1 to 2 inches kadami. So yun po. Ilalagay po natin siya doon. Balot natin. Yan. Then, ilalagay po natin siya. Yun po, water bonsai na tayo. Sobrang dali lang, di ba? Pero sobrang dami niyang benefits sa atin. At hindi lang po yun. Pwede rin siyang maging negosyo. Sabi nga kanina, di ba, ang dami-dami nang nabibenta dito sa mundong to. Ang dami-dami nang binibenta dito na kung ano-ano. Pero sa water bonsai, unique to. So, pwede natin siyang ibenta. Ganito lang, pwede, ang laki na minsan nung kinikita natin. Pwedeng 100 pesos na to. Ganito lang siya. So, yun. So, hindi lang tayo nakakatulong sa nature natin, magkakaroon pa tayo ng maraming pera dahil dito. Yun lang po. Salamat.